good afternoon. Iinom sana ako ng kape. Kaya lang naisip ko, parang gusto kong mag-create lang ng video, gumawa ng isang small talk. Okay, so ang topic natin for today is how to manage staffs. Kung paano natin i-manage yung mga empleyado natin, yung mga tauhan natin. Okay? Okay, so isa sa pinakamahirap na parte ng pagninegosyo ay hindi lang yung produkto o serbisyo na ibibigay mo. Kung hindi, kung paano mo i-manage ang mga taong nagtatrabaho kasama mo. Kahit na magaling ka magluto, magaling ka magbenta, o magplano ng negosyo mo, kapag hindi mo alam kung paano mo mag-handle ng staff, magiging mahirap talaga ang operasyon. Sa experience ko, habang ginagawa ko yung journey ko bilang isang nagsisimulang chef at entrepreneur, natutunan ko na ang pag-manage ng staff ay hindi lang tungkol sa pagbigay ng utos. Kailangan ng communication, respeto at malinaw na sistema. So, paano yan? Una, mahalaga na clear ang expectations. Dapat alam ng bawat staff mo kung ano yung role nila at kung ano yung inaasahan sa kanila sa trabaho. Kapag hindi malinaw kasi yung responsibilities nila, madalas nagkakaroon ng confusion, tapos nagkakaroon ng misunderstanding sa workplace. Pangalawa, respect is very important. Kahit ikaw ang owner o ikaw yung manager, mahalaga pa rin na marunong kang rumispeto sa staff mo. Kapag nararamdaman nila na nirerespeto sila, mas nagiging motivated sila na gawin ng maayos ang trabaho nila. Pangatlo, kailangan firm but fair. Hindi pwedeng sobrang bait lang, pero hindi rin pwedeng sobrang higpit. Kailangan may balance. May rules at standards na sinusunod. Pero may understanding din kapag may challenges o pagkakamali. At saka isa rin sa mga natutunan ko ay mahalaga ang good communication. Kapag may problema o kailangang ayusin sa trabaho, mas mabuting pag-usapan. Pag-usapan to ng maayos kesa naman sa hayaan mo na lang na lumaki yung issue. Sa negosyo, hindi lang skills ang kailangan para mag-succeed. Kailangan mo ring matutunan kung paano makitungo sa iba't ibang klaseng tao. I would say na hindi pa naman ako successful, no? Pero ito, habang sinasabi ko sa inyo, parang sinasabi ko na rin sa sarili ko. At para sa akin, isa ito sa mga importanteng lessons habang ginagawa ko ang journey ko sa pag-build ng pangarap ko bilang isang starting chef, beginner, at entrepreneur. Ang pag-manage ng staff, hindi madali. Pero kapag natutunan mo kung paano makipagtrabaho ng maayos sa mga tao, mas nagiging maayos at mas sustainable ang negosyo. Sa next video ko, magbibigay lang ako ng scenario kung yung mga talagang nangyayari sa loob ng workplace. For example, kasi na-experience ko na yung staff ko, andyan yung magdadabog, sumasama yung mukha niya. Yan. So, yan yung magiging topic natin sa susunod. So, sana po ay abangan nyo. Thank you very much. God bless.